Mga tanan, salamat sa gayon na sad din ako maka ah, anhi diri sa tubangan pag paggamit ko ning pulpit gikan sa inyong pastor. And salamat kay church sa inyong hospitality. Salamat kayo. Salamat ko ni Pastor Paul ganina, Ma'am Bibing. And salamat Pastor Junjun, Ma'am Kizea, sa inyong akomodar. Doon ramdan ang baroy o iligan. Kasagara ng himuon na manirag Sunday morning. Guman uli na paghapon. Pero pagpabelo ni Pastor Paul sa kuha nga, dili muwali ko, kung nanghid ko nila nga, pwede ko dra Saturday daan, man ako kay fellowship ko nila ba. Kani silang Pingping, silang Jinjin, silang Junjun. May mga, although layo na sila, mga 5 years gap na mo ani nila. Pero close niya nila ba? Kuya jud ko si Pastor JK, mga kuya jud niya nila mo nang gusto mo kami fellowship nila. So salamat kayo. And in behalf sa mong pamilya, salamat kayo sa inyohang pag-akomodar kanamo. And then thank you. O lipay ko makakita sa padayon sa inyong mga yung anaong blessing kayo. Kita ninyo mga kwento sa una pa until now naalang gyapon. Amen. Although nadaghan kong kita wa nam jud kailan nila, pero naa jay mga dugay din sila. Ako kay nga blessing. Okay? Dito maglangan dirita sa pulong sa Dios. Ito tas Jeremiah chapter 13. Jeremiah chapter 13. Ato ni unindog tayo si pagtawad sa pulong sa Dios. Ato ning basahon from verses 1 to 7. Basahon lang nato from verses 1 to 7. Although at kining kadwiling kaning whole chapter ato ning pagatun-an diri. Okay? Ning Jeremiah chapter 13 isa ni sa mga sign nga gisugo sa Dios ngadto kang Jeremiah. Pag iyang pagabuhaton aron makita na magsilbi ni visual aid ni siya ba sa mga katawhan sa Israel unsa sila sa tubangan sa Dios. Okay? Dung ano to pagbasa? 7 verses naman eh. Okay, from verse 1 until verse 7. Okay, Jeremiah chapter 13 verse 1 to 7. Okay, verse 1 already read. Thus saith the Lord unto me, Go and get thee a linen girdle, and put it upon thy loins, and put it not in water. So I got a girdle according to the word of the Lord, and put it on my loins. And the word of the Lord came unto me the second time, saying, Take the girdle that thou hast got, which is upon thy loins, and arise, go to Euphrates, and hide it there in the hole of the rock. So I went, and I hid it by Euphrates, as the Lord commanded me. And it came to pass after many days that the Lord said unto me, Arise, go to Euphrates, and take a girdle from me thence, which I commanded thee to hide there. Then I went to Euphrates, and digged, and took the girdle from the place where I had hid it, and behold, the girdle was marred, it was profitable for nothing. Notice the word, profitable for nothing. Ang ato ang mensahe karon, useless. Useless. Ginoong panalangin siyang pulong, mag-ampo ta. Dalaygon nga Dios, salamat kay Lord sa imong faithfulness kanamo until karong orasa. Salamat kay Lord sa mga Kristohanon nga nihatag sila panahon Lord na din sabdan nila Lord nga simbahon kanila sa espiritu kamatuoran Lord gikan buntag until karong hapon. Salamat kayo sa padayon ng mga hatag ng privilege, Lord. Anhis dubangan, Lord. Maka-share si mong pulong. Nag-pray me, Lord, nga ikaw lang, Jude, maghahatag kanamo o wisdom, mga understanding. Masabtan lang namo, Lord, sa yano, kini imong pulong.
Ug pray ko Lord, ikaw lang magasangkap ka nako Lord sa pagdala niini, gamita ko Lord. Pray ko Lord, ikaw makigstorya sa imong katawhan. Gamit isip ko Lord, galamiton lang din nimo. Dalaygon kay ka, ang giampo Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Makalingkod. Useless. Di ko kalimot kaning ministry diri sa Metro Ligan, Bible Baptist Church. Ngayon dako kinig part sa ako ang Christian life. Kay di ko kalimot mga high school to nga nag-host mo og youth camp. It was 1996, 97, 98. Mindanao Wide Youth Camp. Then, although wala, ingnan akong Ginoo Lord, kung kikstoryahe ko Lord, kung gamiton ko nimo Lord, full time, forward ko. Kadi man jud ko gahi kasing-kasing Lord ba? Pero sa nahuman na lang ang last speaker, wa man jud ko kanas Ginoo Wa man jud ko tawagas Ginoo. Wa man lahi man niyang plano sa akong kinabuhi. Pero ako kabalo, lahi man yung paamaagi. Pero musangko lang gyapon ko nga muwali lang gyapon. Pero kaning sa camp ninyo, sa nga gi-host ninyo, dako kitog time nga kanitong nag-challenge nimo nga gamiton imong life para sa buluhaton sa Dios. Di ko kalimot sa wali ni Pastor, every introduction yun to ni Pastor Serrano. Kailan siguro Pastor Vic Serrano, no? Yun ka nga, grabe ka, spiritual nga pastor, nga grabe muwali, nga mura dyan kag ibton sa bangko ba? Sa dihang invitation na. And di na ko kalimot sa iyahang, kung na to, every introduction to niya nga, sa mga young people, gi-challenge na, if you want to stay youthful, be useful. Mo yung balik-balik niya. Every time nga muwali, tindog siya sa tubangan niya, if you want to stay youthful, be useful. Kung gusto kang magpabilin nga, mag-enjoy ka, kanabitaw ang imuhang kanang youthful ba nga, naikalipay, naikusog, na ay kuan sama sa mga batanon, magpagamit ka. Imong life nga lamiton sa Dios. Muna nga, atong tanawon na to karon, sa itong gibasa karon, ang usa ka nakita sa Dios nga gisusama niya sa ang nasud sa Israel. Nung kaning panahon na ang prophet si Jeremiah. Gingnan ni Jeremiah gingnan sa Dios si Jeremiah nga Jeremiah pagkuha og girdle, kabalota girdle, kanang girdle mura na siya dako kay naggamit sa usa ka sa isip sinina dito kay mo na nagpugong sa kuan nimo dira mura siya sword na kuan sa kilid, and tala na dito sa River Euphrates, and then lubong na dito, balikin niya, and then pagbalik after pila ka days naging na po sa Dios si Jeremiah atuwa dito. And then, pag-abot niya Jeremiah, adto dito, pagtanaw niya sa kuan, sa girdle, usa siya kaguba nga girdle. Ingon na ang Ginoo, it was profitable for nothing. Wa siya gamit. Lisod kay ba nga sa ato mga, especially na itong mga ninyo mga young people, nga dako kay mo potential. Dako daghan mong skills. Maybe daghan mong mga mingon ka mo play mong instruments, bisag unsang klase instrument gunita ninyo mutingog jud. Ako bisan saon jud ako gunit sa mga instruments na isa ka tuig nung pre-naxis wa jud mutingog. Umutingog ba ngani iyabag jud. Undang na lang ko Munang kami sa mga igsuon, mga igagaw na mo sa mga puntilyas, kami taw ni Kuya ang magpakpak na lang mitaman. Kay gikan sa mga kang anak ni Pastor Bear, katong silang mga may kay mo piano, may kay ning instrument, may pa jud kay manganta, labaw na ning mga igsuonan siguro sa gunitan. Kami pakpak na lang taon mi. So, usa ka potential sa usa ka tao, usa ka maayo nga nice skill sa usa ka young people dina.
Pero ang Ginoo na ginimingon ba nga, you are profitable for nothing. Kuyaw na. Ang Diyos may naingon ba nga, it was marred and it is profitable for nothing. Sa tubangan sa Diyos, bisan pag na kay maayo kay nga skill nga pwede ka magamit unta. Pero sa ingon ng Diyos, you're profitable for nothing. Wa kay gamit. Di ka magamit. O atong tanan karon ba nga, nganong nakaingon man ang Diyos ani nila? Nga supposedly, ang nasod sa Israel, ang nasod sa Judah, anak ko sa Ginoo, kung naano ang favor tas Ginoo, dira nga, kung ingon kag, akong tanawan bitaw ng Israel, karon Korea kag sophisticated kay mga ang knowledge, sophisticated kay mga weapons, yung kag farming, kuyaw kay mga products, di ba? Ano man knowledge na gikan sa Dios. Pero kani nga time, ani nga supposedly inaana ang favor sa Dios ngana kanila. Pero ang Ginoo ningon ba nga wa sila gamit. Pwede tanawon mo sa mga tao or sa simbahan nga, yes, gamit kay ka. Gamit kay ko dira, daghan kay ko bunga raw, daghan kay ko ganda. Pero tubangan sa Ginoo di, you're profitable for nothing. You're useless. Maybe sa una, naglingkod ka diri, nagtindog ka dira, kay nagamit ka sa ministries diri. Asa ka nga ministry nga pwede nga sa mga children's ministry, maybe sa school, gamit ka sa church. Pero all of a sudden, tingala lang ka ba nga, gamit? Nibalik man ko pagka-pipipi, pungko, pasinaw, pauli. Inana naman akong role. So ipasangin lang ni mo, anam yun na silang pastor, di mo yun nakita sa itong potential. Sila pa. Di kita, sayangan, maingon ka, sayangan yung bata, uy, maayo unta, pero sama di man. Imang Ginoo may mingon ba nga, ayaw na gamita. Ayaw sa nadira. Papahuwaya sa nadira. Kung for 2020, ako as assistant pastor, agad may makita nga, mga young people, potential kayo. Pero di naman dyan minag, ayaw, mingon na ba nga, ayaw lang sa, pahuway lang sa ka. Ano man, ang kinabuhi, di man. And then naamdi mo i-lead man yung bis Ginoo ba nga badlong nga guna. Ayaw sa nadrabi pupundanga sa nadrabi. Ang Ginoo mismo mingon ba nga di ko kagamit anak niya. Naibi mo pa sa sigon kang Pastor Paul, kang Pastor Junjun. Ay ingnon mo nga. Ayaw lang sa dira. Dili ito nagbut-but sila, dili ito ngayon ngay nagkanabitaong kay naasa nagdumot sila nimo no. Na ang Dios naglead nila ba nga ay sana papahawaya sana. Palpalingkura sana dira. Ano man ingon ang Dios. Di ko kagamit ana nila. Yan. Sayang kayo. Atong potential sayang kayo. Pero ang Dios mismo niingon, di ko kagamit nimo. Di ko kagamit nimo. So makita na to diri. Mubalik ta ato ta sa verse anong giingon man sa Dios, ang wa may lain yang ang girdle man ang iyang gigamit ni as illustration. Kung kita na nga kaning girdle gigamit sa Dios aron makita bitaw sa naso sa Israel nga inaani din sila mo nang girdle. Pero ato ta sa verse 11. Nganong girdle ang gusto sa Dios gamito ni Jeremiah aron masabtan sa mga tao. Verse 11, for as the girdle cleaveth unto the loins of man, so have I caused to cleave unto me the whole house of Israel and the whole house of Judah, saith the Lord, that they might be unto me a people for a name, and for a praise, for a glory, but they would not hear. Illustrate, gigamit Diyos sa illustration sa Dios ngadto kang Jeremiah nga girdle akong gusto, kay gusto siya nga sa ma-picture ba nga ang girdle mupilit man yun na sa lawas. Mo may trabaho sa girdle, mura na siya bakos. Nga pilit na sa lawas, nga gusto sa Dios nga ang naso sa Israel, ang mga katauhan sa Dios, naso sa Israel, ang naso sa Judah, mudikit sa Dios ba? Magpaduol sa Dios ba? Magpaduol.
Kung gusto ka gamiton sa Ginoo, paduol sa Ginoo, gamiton lagi ka. Pero ang problema lang, sama sa girdle, di man silang paduol, di man sila maminaw. Ug mo na rason nga, ang illustration gigamit sa Dios ana cleave, girdle, kay gusto nga, masabtan nila ba nga, uy, ang gusto rin sa Dios, nga paduol ka niya. Until karon mo lang yapon ang gusto sa Dios nga kita nga mga Kristohanon, nga kita mga katawan sa Dios, way lain muduol ta sa Dios. Himo na tong Dios partners atong kinabuhi. Sa Proverbs chapter 3 verse 5 nga ni trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy path. Kung gusto ba nga mong paduol ta sa Dios, kaya naman, nibutang ta tong pagsalig sa Dios. Di ta mo salig sa atong kartiyo. Mabitang tang, di na ta mo paduol sa Ginoo, kinaan naman tayo ito wisdom. Ngayon na yun na mga, graduate ng guguan, good. Di basta-basta ako nag-graduatean, oy. Di na kaya makita simbahan. Pero ang gusto sa Dios nga, magamit na, way lain mo paduol. Pero problema lang nila, dili sila maminaw. Tanaw sa last verse niya, and they would not hear. Gusto sa Dios nga mosalig ta niya, gusto sa Dios nga mo paduol ta niya kanang mabasa nato ni sa James chapter 4 verse 8, ingon ang pulong sa Dios nga draw nigh to God. Nga mo paduol ka niya. Sama sa word nga cleave. Gunit ka. O paduol ka niya. O karon gi-challenge sa New Testament nga draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hearts, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. That's the reason nga gusto siya gi-illustrate niya sama sa girdle. Pero nakita sa Dios, it was marred. Guba. Ang girdle, siyempre, sa anything ay butang nimo sa tubig, sa kung saan nakanindot dira, maguba dyan na. Ngayon siya, it is profitable for nothing. So makita na ito, unsa day rason. Nga nung ingon ang Diyos nga, ang ilang life nila, guba kayo, unang di na ko na sila magamit. Ato sa Jeremiah, verse 9. Ato sa verse 9. So by that, sa verse 9. Ingon ang pulong sa Diyos, thus saith the Lord, after this manner, I will mar the pride of Judah, the great pride of Jerusalem. O di ay, usay ang rason nga ang Diyos dili kagamit nato tungod sa garbo. Ingon siya bang ako nang gubo ng garbo na ng mga tawhana na. Nakita sa Ginoo nga sa atong kinabuhi, di na ta magamit sa bulaton sa Dios, di na ta magamit mismo sa Dios. Tungod sa tong garbo. Di ba? Takusan nato na garbo. Ngayon na nila nga, sabi mo kanina ba nga, professional na good ko. Maugunin akong natin. Di nakasugo. Silang pastor, di nakasugo na mo. Pastor Junjun, di nakasugo na mo. Ano man, nanas yung may nga, uy. Pride. Sayang ng pride ba? Muna dyan na sila, kaya judge anak nila. Wala na kay humble spirit ba nga, magpaubos ba nga kung sa una, pwede ka masugo sa una, karong di na ka pwede masugo. Kung sa una nga, pwede ka kasabaan sa una, karon, uy, nga nung kasabaan naman ko nila. Man, so naman sila, uy. Sayon ko kasaba. Maybe sa imuhang, maybe ni asinso ka sa imong business, asinso ka sa imong asa ka nga job karon, ugawas na imong puff up na nga imong kasing-kasing na nga. Igo na tagwali ay. Ako na po igong wali ay. Labtan na sa day. Wala biya, Jud. Igo lang, Jud, ka kay namang isamad. Hapdos, Jud, na kay namang isamad. Pero nakita sa Diyos ang pride sa maong nasod. Sa katawan sa Diyos nakita ng pride. Tungkol sa ilang pride nila, makita natin dire
nga balita sa verse 30 na lang yapon re verse 10. These evil people which refuse to hear my words. Nasunod sa tong pride, dili na taganahan maminaw sa pulong sa Dios. Yan. Di na ipagtudlo sa pulong sa Dios. Di na mosulod sa tong una-una. Di na mosulod sa tong kasing-kasing. Muna yun ba nga, naiwali. Uy, wali-wali uroy. Wali pa rin, tanaw mo pa sa Junjun. Mayon bang kaako rin siya pangigo na to ay. Kang bang ako rin siya pangbadlong na to ay. Kailara ba jud ko ana? Unsa na siya? Ano man? Because of pride. Nga, dili na ka maminaw. Nga, nindot kayo ito nga mensahe nga gusto ipaabot sa Dios. Nga na, kaniya, siya gigamit sa Dios nga aron mo badlong nato. Pero tungod sa itong pride, dili na mo refuse na ito maminaw. Pride. Munang bantay na itong kasing-kasing, hindi na ito kalimtan, ang proud look. Ato Proverbs chapter 16 verse 5. Nawa, unsas tubangan sa Dios ang pride. Everyone, Proverbs chapter 16 verse 5, everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. When kag abomination, dulumtanan sa Dios. Nga ang Dios mo tanaw nimo tungod sa imong garbo, sa imong kasing-kasing, nagdumot ang Dios nimo. Ngayon, tanawa sa though hand join in hand, he shall not be unpunished. Bantay mo na mag-rally bitaw. Makita niyo sa TV, mag-rally mo against the government, di ba? Magkuhan man na sila, kapit bisig ta, aron kusgan ta, pirsado ta. Bisig da. Mayroon mo na i-illustrate dala nga bisan pag magkapit bisig pa mo dala, dili musugot ang Dios nga di ka panisyan. Dili musugot ang Dios nga wa siya himuon nimo. Munang sama sa naso sa Israel nga ingon ng Dios nga gubuon ko ng pride ninyo. Gubuon ko ng garbo ninyo. Ano man, dili na mo maminaw sa pulong sa Dios. Dili maminaw sa alagad sa Dios. Maybe na mo sa discipleship, di na ka maminaw si mong discipler. Badlong-badlong ng discipler, oy. Padung na sa mga young people, naamoy group siguro na yung mga leaders ninyo. Ana, di na ka maminaw si mong leader. Di na ka ma-appeal yung people's program. Sangil na nimo, di na ko ganahan ng mga action song da. Sumula kayo. Para na si mong mind good, yan. Di nang mina, sige pangasaba na mga kandra. Padung nga, di na ka maminaw sa youth director. Labaw na di na ka maminaw sa pastor. Ato na ko simbas lain ay. Total, one ride naman to dito. Kaya dire, sige tag-igun. Ubaling da. Sama na sa ba? Nagi kay samad, nagi kay hubag. Mahilot gina, maigo ng hubag gagani. Bisag hinay na pagpislit. Sakit dyan na. Ano man, naman kay hubag. Frustration ha? Sa meaning na, nagay something wrong sa imong gibati nimo, sa wrong sa imong kasing-kasing na, gamay lang ng pislit. Wag ba ito nangasabas, pastor ato? Ninindot niyo yung pastor, dili ni muktas ang tingog ani. Kung saan nakahano, yung Pastor Chris, una no? Sigarong bata ba? Alabaw na Pastor Junjun, di na po ni. Kalma na po ni. Ang pastor, wala na si Pastor Chris, Pastor Jake Inipuli, last year, mo siya man to speaker diri. Minaton niya po nung, saba lagi hapon, mga saba jud. Kaya ay na yun eh. Pero gamay lang yung storya gani, gamay lang yung pagbadlong, may lagi subay pa jud sa pulong sa Dios. Eh, balik ko na ko ha. Ako, 4 years man ko nga gi-install ko as assistant pastor nga magtuon ka, magmuwali ka. Wa jud ka sa intention nga
Tunan ko ni kay ako ning iwali niya. Ako ning kaning puntos para jud ni niya. Kung para sa certain tao, kaning tawhana ra jud ni sayang kang pila ka adlaw nimo si manaha, and then muwali kag isa ka oras 45 minutes para sa usa ka tawo. Tiyo di na mo himuon Pero night times ngayon nga agiin ni. Night times gani nga na verse nga bopi pagkita nimo sa verse nga itultulan ka sa Holy Spirit nga emphasize ni nga verse. Wa mi kabalo day nga mao na day to. Na day problema di ay. Pero na kay pride, you refuse to hear the word of God. Di na kadaan mo basa, di na ka maminaw sa mga tambag, wala na para si muha. Aside sa hindi na ta maminaw sa pulong sa Dios, padayon ta sa verse 10 lang yapon, which walk in the imagination of their heart. Stilan, di na magkamaminaw, tungod sa pride, wala na, unsay imong nasam kasing-kasing, wala na, joy, makabuot, ana. Ibisan pa imong ginikanan, ay kubot ima. Ay kubot ipa. Di ba? Ang kalibutan na ba karon na mo ba nga na mga saying sa kalibutan karon nga gusto nilang ipaabot nga sukwahi sa pulong sa Dios. Unsa man? Follow your heart. Facebook, follow your heart. Maminaw kag artista, follow your heart. Hey, dili follow your heart, oy. Di na nakalimtan, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ngunang ayaw i-follow imong kasing-kasing. Kaya ako naman di ba? Ana mo ng pride, ako. Mabitaw nang nahagbong na ang yawa. Mumini kining pride, weapon yun sa yawa. Kaya siya mismo, nahagbong man siya ni. Di ba ningon siya, ako, wag mo ni, mo po niyang bala po nga ni nato, ang ato na pong kagalingon, ang atong kasing-kasing, mura jud ang atong entertainon. Wala, di na tayo maminaw sa pulong sa Diyos, di na tayo maminaw sa mga tambag, nga naman, ang akong kasing-kasing. Akong kasing-kasing. Hey, ayaw sa ligi mong kasing-kasing. Ayaw. Di ba? Even gani ang kasing-kasing sa best friend. Kinsa. Ang saligan na bitong kasing-kasing sa Diyos. Kaya kung kasabutas kasing-kasing sa Diyos, wala yun. Mayroon ang masabda na to sa kasing-kasing sa Diyos. Ang gugma niya nga na to. O sa gugma sa Dios way lain, wala siya laing tumong. Gusto siya nga i-bless ta. Gusto siya nga maayo ang atong unahan. Inaana ang kasing-kasing sa Dios nganhi nato. Pero kung di ta maminaw sa kasing-kasing sa Dios, ang atong kagalingon kasing-kasing atong tanawon, ang atong paminawon, agoy gansi jud tana. Pride. Tungkol sa pride, di ka maminaw. Tungkol sa pride, imo ng kaugalingon ng imong paminawon. Aside sa pride, makita nato dire, balik yapon ta sa chapter, verse 10 lang yapon. The evil people which refuse to hear my words, which walk in the imagination of their heart, and walk after other gods, and to serve him, to worship him, shall even unto this girdle which is good for nothing. Isa sa mga rason nga nung di nakagamit ang Ginoo nato aside sa pride, idolatry. Idolatry. Iwan ang Ginoo na yung mga, naman, they are walking after other gods. Ang Diyos na ang imo ang unahon sa imong kinabuhi, uban man noon, mo nakita niya sa nasod sa Israel. Sa nasod sa Judah.
Basin mingon ba nga, Pastor, wala naman kayo, di naman ko musimbag Diyos karon. Pastor, di naman ko musimba og kanang mga preso ng uban sa una. Pastor nga, magludlo, buluhod. Unsay, muon dira, active kayo. Naakay mo dagkot. Naakay mo nagwano na pislito na. Dili na. Kilabot na. Ang idolatry is something gihimo nimo above sa Dios. Something nga giuna nimo above sa Dios. Mo ni idolatry. Dili na amo nang ang other gods pero karon di mo kabantay ang imong idol something nga gihatag sa Dios or nahatag niya nga blessing unta na sa Ginoo pero wa nimo tarong nga gamit mo na imong idol. Si example na your cellphone. Na kasagara sa mga young people karon, stilan pila ka hours nagbabad sa cellphone. Lado la. Di ba? Bisag na pasalipod lang gamay ba? Ay, kadili, check sa nako tong kuan ako, kay basin na pildi nako. Or salipod lang gamay bitaw pa. Di lang kita sa pastor ibi, no notification dra. Wa jud ni like dra. Di ba? Pangutana daw be, first hour in the morning, unsay buhaton nimo? Kung to be honest, di ba, imong unang buhaton, be, kinsa may latest ron be? Facebook dayon. Ug di na kabalo bantay ra ba ang Facebook, ang cellphone karon, ang gadgets karon na pirmirong click nimo. Basa lang kada kana first nga kuan ba? First nga news dra ba? Uy, saka na sad. Uy, wa nakakabalo nga nahurot na ang 2 hours nimo. Imbis na blessing unta kayo nakamata kag alas 6 pero hala 1 hour 2 hours mo kadragi kag alas 6 pagtanan mo huy tingklasin na uy kuan na la muligo nako kung atong eskwelahan magbandam nako atong trabaho wa nakakaampo wa nakakabasa sa Bible. Idolatry. Kanang cellphone nimo imbis magamit na nimo sa ubang blessing na nas Ginoo pero di ka kabantayan na mo na imong idol. It could be ang sport. Di ba? Di na ka mo simba ano man. Dula na mo ron. Ay saba ha. Sayang man good championship. Di na tayo mo kuhan na ni. Ay lang sabang pastor, di bitaw tayo makita, di bitaw tayo mo kuhan. Di ba? Kami dito na medyo liga dito kanang Mindanao 1 way tawag na. Wa lang jud min submit kay ang dula is Friday, Saturday and Sunday. No termiro ang yuon na mo nga wala may schedule og Sunday. Sugot. Sige pastor kay nakastablisar man gud si Pastor Chris before ato na katong commissioner dito. Sabot sila nga kani sport day nga gi-develop sa Truth Baptist Church or kanang work Taba, Truth Alive Baptist Basketball Academy. So dan Pastor Chris nga kani sila mo barog yun si Pastor Chris nga mohangyo jud ni nga wa na si Sunday. Pero okay pa kayo. Mga elimination round pa. Sige, dili mo schedule nyo Saturday or Friday. Saturday or Friday. Nag-Magic 4 na. Ibutang pa man dyan Sunday. O na ang schedule na mong alas 9 buntag. Saan na mo na? Mga na lang itong mga nag-train pa man to na mo, kay mga 16 under pa man to. Mga na ito nga, coach, na yung mga yung people na may ipalid ba. Coach, dula lang may coach. Ayaw lagi. Dula lang may coach, sayang kay coach. Banga kay mong kontra. Ayaw. Agni barog dyan may. Wala dyan may tunga dito. Ay natabo, Purpit. Pilde. Imbis nga, pwede na fight for championship na ito. Adra na ni settle na fight for third. Pero nga mo, ni barog me. Ano ba? Muna nga pa, ingon si Pastor JK nga, di na tayo personod na. Kay ganun sita, may nagpirmiro. Pero kung kuhan na gani, di na. Di ba? Nindo dali na, makuha na mong skill na, pero kung di ka kabantay, muna mong idol.
Amen? And then, or kanang uso karon kanang PC. Di ba? Grabe yung mga pag-set up ng PC karon, mga personal computer ba? Grabe, pila ka monitor, isa, duha, tulo. Ay, mga gaming karon bitaw, no naapay mga CPU nga kuyawa, uy. Diba, kung mahimo daanan, nagbabad na kadra. Wa na kay gawas-gawas yung balay, kay na nakadra, Allah, si mumay ni mo na dyan. Idol. Di na ka siyempre, saan pa naman mo ganahan ka mo simba na? Saan pa naman mo ganahan pa baka mo appeal choir practice, ana? Saan mo ganahan pa baka mo appeal sa mga pag-practice diri or sa mga activities diri? Na naman imong mind dito. Di na dyan ka mo appeal. Di na lang ko mo nang saan paggamit sa Ginoo nimo? Di na dyan kagamit ang Ginoo nimo. Ano yung Ginoo? Mahal ng Ginoo niya. Profitable for nothing. Useless. Ano man? Nakita sa Diyos ang imong kasing-kasing. So makita na to diri. Ang Diyos, mabalik ta, gusto biya sa Diyos nga, unahon siya sa imong kinabuhi. Pero kung dili, ngayon yung Ginoo nimo, di ko kagamit nimo. Unsay resulta ni? Unsay resulta sa dihang nakita sa Dios, ngayon nang declare ang Dios nga it is profitable, useless ni siya. Ato sa verse 14, inang pulong sa Dios, and I will dash them one against another, even the fathers and the sons together, saith the Lord, and I will not pity, nor spare, nor have mercy, but destroy them. Hey, kung di na magamit sa Ginoo ang inyong Ginoo, i-destroy ko niyo Destruction. Una na yung mga tao, di na magamit sa buluhaton sa Dios. Musamot na noon nga, tingalan ka nga. Sabi niya, kiyang-kiyang man sabi niya, namin something. Ano man, agibunalan sa Ginoo. O bitaw na nga, kung gusto ka gamiton, gusto ka nga mag-enjoy sa imong pagkabatanon, sabdan ako na ang statement ni Pastor Vic Sirano before nga, gusto ka namin itong word nga joy, ng youthful ba, nga active lang gyapon, dasig lang gyapon. Magpagamit ka. Unang di naka-active, di naka-dasig sa imong Kristohanong kinabuhi, there's something wrong, something naribikil nga na nimo. Di naman kagamit ng Ginoo nimo. Ato ta sa Luke, ang lisod ani Luke chapter 13 verse 6. Luke chapter 13 verse 6. Rita, nay sa ka parable ang nakita sa usa ka fruit nga way pulos. Usa ka tree nga wa bunga-bunga. So ato pa may nag-expect nga ang usa ka tag-iya nga mubunga ni kay siyempre ni-invest good ka. Nga ba ni tanom ka aron expect ka mubunga pero why bunga-bunga. Luke chapter 13 verse 6. And he spake also this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Nga nag-expect ka nga na fruit, pero wa, tato ba, nag-expect kang magamit ka niya, pero di ka magamit. Sa kuan pa ni, sa Jeremiah ni, it's profitable for nothing. Gasayang-sayang na kog tanom ani, gasayang-sayang kog habok ani, sayang-sayang na jud kog bubo ani. Pero why bunga? Verse 7, then said he unto the dresser of his vineyard, behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree. 3 years. Di lang, pero mayroong tuig siguro. Ngayon siya, di lang. Kuan ba man niya? Ato lang dyan yung habukan. Ato lang siya ni, kung tanaw na bang, sa ato lang siya ni sabto, na ato lang dyan yung kuan na bang, mo-grow ni siya. Ato lang dyan yung kuan na tagaan sa second chance, third chance. Alagaan sa nato ni. Pero niabot na 3 years. Nangita siya, mangyapon ni gamit, oy. Mangyapon ni bunga, eh.
You know, behold, these 3 years I come seeking fruit on this fig tree and find none. Cut it down. Why cumbereth it on the ground? Ang imong Ginoo, putla na. Na mga Kristohanon, na even ang Diyos, may potential pa kayo, bata pa kayo. Ingnon nas Ginoo ba, ay nalandra ang kalibutan na rin. Ulit rin sa langit, be. Ulit rin sa langit. Ano naman, basin nakita ang Ginoo ba nga, di gamit dito hindi nila ni, nagpakaulaw. Basin, di na, awa na naghatag glory na ko. Ulit ridong. Distraction. Ingon ang pulong sa Diyos. Ingon siya bangak. Kapot lang. Cut it down. Sa'yo pulos. Hindi na tayo magamit sa Ginoo. Hindi na makita ang potential. Hindi na makita nga ang gamit na to sa Diyos. Maingon ang Ginoo. Di na lang kadong. Gamit ka diri. Tigkanta rin. Dungaging mga choir members rin. Nga supposedly magamit na naganakas kalibutan. Hindi na ka magamit. Naay mga buta. Naay mga yes, mga bata pa unta kayo. Tingalan ka ba nga, ay kuha man, way rason, kuha man, naaday. Sama ni mga, sa usa ka parable, mga ino ba, ang Diyos mismo ningon siya, putla na. Pabilin po man na dira. Muna yun, mubalik ta sa Jeremiah chapter 13, even ang Diyos ingon ba nga, I will not pity nor spare nor have mercy. Imagine nga mo na i-declare sa Ginoo nimo, di na ko nakaluyan. Di na ako na magpugngan. Kundi wa na ko'y di na ako na itong mercy, kanong word ng mercy, di na ako na kaluyan na sila. Kung sa'yo may tabo na lang, prow. O bitang makita na ito ni sa gamit ni Sauna, it's a fearful thing to fall upon the hands of the Lord. Kuyaw na. Ang Ginoo mo, ano ang Ginoo ba? Let go na. And useless. Banti ta sa verse 17 sa pilain rin as a result nini. Verse 13, chapter 13, verse 17. But if you will not hear it, my soul shall weep in secret places for your pride, and my eyes shall weep sore and run down with tears, because the Lord's flock is carried away captive. The word captive. And ang kwan ba, until now, still in bondage. Nga, yes, Kristohanon ka, pero mura kag bondage ba nga, di ka kalihok. Hook gyapon ka dira. Hook gyapon ka sa cellphone, hook gyapon ka sa computer, hook lang gyapon ka bisag unsa na, hook kasi mo uyab nga unbeliever. Mura ka captive. Nga di ka gamit ng Ginoo kay raman gapos man ka dira. Nga imo na lang ba, musimba na lang jud ko karon. Musimba na lang jud ko kay lain pa kay di ko kasimba, pero ana. Kapos ka. Nagapos ka. Ano captive? In bondage. Unang dagang kay mga Kristohanon karon nga yes, potential unta kayo, maayo unta kayo. Hey, pero di jud kagamit ng Ginoo, bondage man. Na may nagkupot. Gialaw na sa Ginoo until such time makaamgo ba? Makaamgo kasi mo kagalingon, may ba nga ay dili din eh. Sayop day ko eh. Sayop day ko. Pila na ka mga Kristohanon ng inana karon. Pila na mga Kristohanon ng inana. Ano man? Bondage. Nga supposedly unta tungod sa nga yes, anak tas Ginoo, pero nga sa sala naantay kadaogan sa sala, pero tungod sa imong pagkabadlungon sa imong pride, tungod nga na hook na ka sa imong idols nimo, your bondage mo na nga Dios di magamit ang Ginoo, padayon nga di ka magamit sa Dios. Tunaw na to diri alas unsa may remedy ani, unsa tambal nini, unsay gistorya sa Dios ngadto kang Jeremiah nga angay buhaton
sa mga katawhan sa Dios. Munang ato ta verse 18. Chapter 13 lang yapon verse 18. Yung pulong sa Dios, say unto the king and to the queen. Unsa man? Humble yourselves. Amen. Hey, ayaw puyo sa pride. Kay di lagi ganahan ng Ginoo ra. Ang gusto sa Dios, hey, humility. Be humble. Yes, nasayop ka. Yes, be humble nga dawato nimo nga nasayop ka. And then bangon ka. Nga ka pasaylo sa church, mga pasaylo sa una sa Dios, and then sa church pwede nga, Lord, pwede ba nga sunod preserba ako aron magamit ko nimo. And that's humility. Problema lang ginato mga nakasala pa ta, hambugiro pa ta sa tong sala. Because of pride. Yan ba yun ba nga, walihi pa ko pastor. Ang gusto sa Dios, be humble. Akseptaha nga, nasayop ka. Akseptaha nga, na kay problema, dira. And then, dool, balik sa Dios. Problema mo ganato nga, padundayunan lang nato ang atong pagka. Nasayop na ta, yes, nasayop na. Pero salamat ang Ginoo. Na yung mga chances yatag ang Ginoo. Ang gusto ng Diyos Ginoo nga, alam mo, pagpaubos ta sa tong kagalingon, yes, akseptar ta, unsay allow sa Ginoo nga, mag-disiplina sa church nga ni nato. Anong someday, magamit ta niya. Pero kung di ka gusto na, pabilin lang yapon nga di ka gamit ng Ginoo nimo. Pero ang gusto sa Dios, wailain, humble yourselves. Humility. Amen? Humility. Anon, sa tungkol sa imong humility, dala ng panahon na nga magsugod ka nga naa kay humbleness, naa kay pagpaubos sa imong kagalingon. Balik sa verse 15 ring yapon. Aron naa kay kasing-kasing. Hear ye and give ear. Be not proud, for the Lord has spoken. Mubalik na ang bupawag sa dihang magpaubos ka sa imong kaugalingon, mo nang panahon na dayon nga willing na ka maminaw sa pulong sa Dios. Musulod na ito nga naanadayon kay kanang willingness ba nga magpabadlong sumala sa pulong sa Dios. Naanadayon kay kasing-kasing nga willing ka nga manghayo kag tambag gikan sa imong parents, padong sa imong mga leaders, disciples, even imong pastor, youth pastor, padong sa imong pastor nga, pastor, pwede tabangan ko nimo. Unsay ika tambag nimo ni pastor. Pastor, tabangi ko nga. Unsay problema nako. Ngunang panahon na nga maminaw na ka, ano man, naman kay humility. Pero wag yan kay humility. Di yun gyapon ka ma-practice nga. Humility. Di yun ka willing maminaw. Huwag na ingon siya, be not proud. Hear ye. Give ear. Be not proud. Yun lang kabaluta. Magpaubos sa tong kagalingon. Maminaw ta. Tambag. Especially gikan sa pulong sa Diyos. Gikan sa alagad sa Diyos. Nangaan sila wisdom sa Diyos. Makakita sa imong situation nga mo ni itambag nimo. Ang imo lang is kung magpaubos ka na mo na panahon na nga maminaw ka. Follow po. Daghang kayang people magpatambag. Pero tama na pagtambag. Di po mo follow. Muna yun, gikapoy kog tambag na, gikapoy na kog wallet, gikapoy na kog sige tinambag na, sige patambag. Pero dili po, pagpaminaw ni mo og money, apply. Pero dili ka makakaton na nga magpaubos, di yun taminaw. Di yun tayo willing maminaw sa pulong sa Diyos. Maminaw sa tambag sa mga alagad sa Diyos. Og sa sunod makita nato diri. Verse 16. Aside lang humility. Ubalik ta.
verse 16, give glory to the Lord your God, because before he caused darkness, and before your feet stumble upon the dark mountains. And while you look for light, he turn it into the shadow of death and make it gross darkness. And give glory to the Lord your God. Ano bang? Sa diyan nakatong nga humility, wa na kailain. Instead nga tungod sa imong pride nga naa sa imong kasing-kasing no, tungod sa imong pride nga unsay naa sa imong kaugalingon, kasing-kasing nimo, gikas sa kasing-kasing mo ni sundo nimo. Pero karon nga kakatong kag humility, wa kailain nga i-consider nimo nga dili na imong kaugalingon kundi ako ning himuon para maka-glorify ni sa Dios. Nga wa kay lain himuon sa imong kaugalingon ba nga everything akong himuon para ang Dios mag-glorify. Dili akong kaugalingon. Ang Dios mag-glorify. Muna himuon ako kay ang Dios mag-glorify. Usahay mangita ko paagi nga ang Dios mag-glorify sa akong kinabuhi. Ano man, wa naman ka nagtagad sa imong kinabuhi. Ang imo na focus nimo nga unsa mag-glorify ang Dios. Mo na nga unsay bahala kag sige sige balik dire la trabaho nimo tiglimpyo kag CR. Di na kamtan-aw sa imong kagalingon nga grabe limpyo mo dag CR. Kabatian nang kuan kaubos na nga trabaho oy. Pero naano ka, sagdi lang, muna maka-glorify sa Ginoo. Dire ko. Silhig ka dire, tig-arrange ka dira. Nasa imong mind, muna maka-glorify sa Dios. Wa na ka nagtanaw sa imong kagalingon. Anything nga nasa imong mind ba nga, para sa kimayaan sa Dios, para sa kimayaan sa Dios, para sa kimayaan sa Dios. And that's the time ang Diyos may ingon ba, sige gamiton ti ka. Gamiton ti ka. Magamit ka. Ano man. Wa na ka nagtanaw si mong kagalingon. Kaya nagpaubos ka si mong kagalingon. Naasi mong mind ani mo. Lord, unsay paagi mag-glorify ka. Trabaho ni masing ingon naman, trabaho ni mo hala, tigkuha kag mga bisita, tig-drive gani. Ay, bahala, diri na. Wow na yung maka-glorify sa Ginoo. Fights. Yeah. Tudlo ka sa mga bata, bag di kaganahan. Diri man. Gilid man sa akong pastor na ako diri. Lad mo ni maka-glorify sa Dios. And that's the time, ang Ginoo mo tanaw na nimo. Kani. Gamito na ko ni siya. Ano man, naghatag ni himaya sa akong ngalan. Aron dili ka magpabiling way gamit. Amen. Ang mga tanan karon, gusto ra ba ka nga tubangan sa Dios? Wa kay gamit. Maybe naglingkod ka karon, pila pa imong edad, 5 years from now ni dagag 5 years. Gusto ro gyapon ka tiglingkod lang gyapon ka dina. Hindi gyapon ka gamit ang Ginoo nimo. Isod oy. Isod ano man. Kung di ka gamit ang Ginoo nimo, di pa ka bless ang Ginoo nimo. Di ka gamit. Pero sa rin problema, ano di ta magamit sa Ginoo, number 1 jud is pride. Pride. Muna nga, katuntag humility. Amen? Katuntag humility. Ayaw tanawa imong kagalion sa nakakaroon. Balik jud ta. Ako ning himuon mo. Himon ako ni para sa kamayaan sa Dios. Amen. Nindog ta, ngampo ta. Mong dalagin nga Dios, salamat kayo. Salamat kay Lord nga ikaw ang padayon. Storya ka na mo. Salamat sa kita na mo, Lord, sa katinuoran si mong pulong. Pasaylo ami, Lord, naadjay nga butang, Lord, nga naa, ikuptan sa yawa nga sa Dios, sa yawa nga ni kanamo, Lord. Nga di ka kagamit na mo, Lord. Pasaylo ami, naadjay na imong garbo, Lord. Ako kami pananaw sa mong kagalingon. Di maminaw, Lord, kaya among kasing-kasing la ang among tanawon. So Lord, pasaylo ami. Katuna, Lord, pakatuna mi nga mapaubsanon. Paubsanon, Lord, nga even, Lord, nga gamay nga mga
mga rules and regulations sa church, Lord, willing mi mo dawat nina. Bisan pa, Lord, nga unsay mga tambag gamit imong pulong, Lord, naami kasing-kasing maminaw na, Lord. Gikan sa mga dambag sa mga disciples, sa mga leaders, sa mga assistant pastor, even sa mga pastor, Lord. Tabangi mi. Kuha, Lord, ang pride na nasa mong kasing-kasing, Lord. Aron, Lord, nga nasa mong mind na mo. Nga mo himo mig mga butang, Lord, para sa imong kimayaan. Kay kung naana sa mong kasing-kasing, Lord, nga para sa imong kimayaan, Lord, I know, gamiton minimo padayon para sa imong bulaton. Lord, dako pa kayo ang bulaton diri sa Iligan. Daghan pang kalag nga nanginahanglan nimo Jesus Christ, no pwede na mo dalon ri. Daghang pang mga ministries, Lord, nga among pwede sudlan, Lord, pwede gamiton namo ang paagi, Lord, din kami makapadayon nga makauswag, Lord, sa imong gingharian. Masa, Lord, gikan sa mga young people, padung sa mga adult, Lord, katuna lami nga magamit mi nimo. Dili mi gusto, Lord, nga magpabilin mi nga wa ni gamit nimo. Kay lisod kayo, Lord, hindi mi magamit nimo. Sa Lord, tabangi mi. Sa mong padayon na mo karon, ikaw lang dyan mag-auban, Lord. Salamat kayo. Tanadungog himaya, mong ibalik na kanimo. Mong gihampo, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen.